Welcome back mga butingting. Um, for today's video, meron tayong gagawin. So ito ay galing sa ating isang customer from QC. So kanina lang to nag-inquire sa atin sa ating Facebook page. Nag-inquire siya na meron siyang ipaparepair na Huawei D15. So sabi niya, meron daw siya nakita sa YouTube channel natin na same ng laptop niya. So, ang pinagkaiba lang noon, yung ginawa ko is no power talaga. Kahit charging indicator, wala. So, ito, meron siyang charging indicator pero nagpa-flash lang siya. Tapos, pag pinress mo yung power button nito, wala siyang response. So, na-check ko na siya na ikabit ko na yung charger niya. Ganun nga yung nangyayari. So, without further ado, gawin na natin to. Tingnan natin kung marirepair natin. And hopefully, magawa natin, syempre. Para masaya po ang customer natin at maging masaya rin tayo. So, ngayon, isi-set up ko lang muna tong camera natin. So, medyo nabago kasi yung pwesto natin. Lumipat tayo ng ibang lugar. So, ibang lugar means it doesn't mean na ibang uh, ibang place. So, ibang pwesto lang to. Dito rin to sa bahay namin. So, ang gagawin natin is ang ginawa ko is lumipat lang ako dahil nung nagkaroon nga ng bagyo, yung bahay namin nabasa yung pader. So, lahat ng gamit ko nabasa. Kaya lumipat ako dito para safe. So ngayon check natin siya. O sige, check muna natin para makita ko rin yung mapakita ko rin po sa inyo. Check muna natin, saksak natin siya. So pag china-charge natin siya, yan, naka-charge yung laptop. So wala tayong nakikitang ilaw, pero ayun, meron siya nagbi-blink. Yan may nagbi-blink na kulay puti. Nagbi-blink lang siya. So pag pipress natin yung power button niya, yan, mag-steady yung ilaw, tapos mamamatay, mawawala. So yun yung problema niya, wala tayong nakikitang display, meron siyang charging indicator. So try na natin siyang buksan. Kulang yung screw niya rito, may kulang na screw. So kulang siya ng isang screw. Hopefully mabuhay natin to mga butingting para masaya rin yung ating kliyente. So napansin ko mga kabutingting sa aking upload na na Huawei D15. Ang daming nag-i-inquire sa akin na issue nito. Parang common
common issue ng Huawei, yung no power tsaka blinking light lang. So, nabuksan na natin yung laptop niya. Check natin kung ano yung main issue. Try muna natin siyang tanggalin yung battery. Para ma-reset. So, try natin basic. Try muna natin ang basic. Reset muna natin yung SIMs niya. Press natin yung power button. So, nag-steady yung ilaw niya. Nag-steady yung ilaw pero wala tayong display. Tapos hindi umiikot yung fan. Kumbaga, no power tayo. Hindi natin nakikita na not sure kung so naka-steady yung ilaw pero wala tayong display. Yung fan hindi rin umiikot. So tanggalin muna natin ulit yung charger. Try natin ulit ikabit. So naka-steady pa rin yung so wala tayong nakikitang wala tayong nakikitang ikot or meron tayong nakikitang light indicator pero hindi umiikot yung fan. Although tanggal na tong charger natin. Battery. So, gawin natin mga kabuting ting, ilabas natin yung board. So, siguro para hindi mahaba yung video, post ko na lang na nakalabas na yung board. So, natanggal na natin siya mga kabuting ting. Nabuksan na natin. So, lipat tayo dito sa ating microscope. Pwede nating itapat dito.
ko lang yung camera natin. Yan. So, mas maganda na ngayon yung ano natin kasi nakikita nyo na sa screen. Check natin tong ano niya, tong board niya. Kung ano yung problem, bakit wala siyang display. So, hindi rin siya nagpa-power. Although meron siyang charging indicator, pero wala siyang, hindi siya nagpa-power sa ano, sa, yung fan niya hindi umiikot. So, tingnan natin kung ano yung main reason. So, sabi ni customer natin na patingnan na raw to sa iba. Kaya siguro meron siyang ano rito. Yung pinaka-cover niya is bukas na. So, kailangan natin tanggalin to para makita natin yung buong board. Check natin to. Magano muna tayo. Visual inspection muna para malaman natin kung merong tayong problemang piyesa. Yan. So, nasan yung dito. Tanggalin na rin natin itong sa kabilang side. Check natin yung charging section sa charger niya. Dito. While nag-check tayo, nagbi-visual inspection tayo, bakit hindi natin subukang mag-testing na rin ng pyesa? So, meron tayong 470 kilo ohms. Uy. Parang may problema tayo dito ah. Parang may problema tayo dito. Ohms mode tayo. So, wala tayong nakukuhang reading sa kanya. Ayun, meron na.
0.9. Wait lang. So, meron tayo rito. Okay lang to. Okay lang yan. So check muna tayo ng mga pyesa, component niya. Check muna tayo, baka meron tayong missing voltage. Punta tayo sa DC mode. Set natin siya. So meron tayong ilaw. Check natin kung ano yung mga missing natin na voltage. So wala tayong voltage dito. .3 meron. Meron tayong nakukuhang 3.3 volts. So meaning wala tayong problema sa primary rails dahil meron tayong 3.3. Wala tayong nakikitang 5 volts. Wala tayong 5 volts kabuting-ting. Sa kabilang side. Ayun, meron. May 5 volts. May 3.3. Check natin yung bias niya. Wala tayong 3.3 volts sa bias. So wala tayong 3.3 volts sa BIOS. 5 volts, 3.3, so 1.8, wala. $74.
Tingnan na natin. Thermal camera tayo, kabuting-ting. Thermal camera. So, kabuting-ting, gagamit tayo ng ating thermal camera. Check natin kung meron tayong makikita. Wala pala akong pagsasaksakan nito. Wait lang. Tayo muna natin itong monitor natin. Wala akong kulang yung aking saksakan. So, dito, hindi pa tayo dito sa ating yan. Okay. So, tingnan muna natin kung makakakuha tayo ng shorted. Zoom natin yung camera. Ayan. So, wait lang. Ayusin muna natin itong wait lang, kabuting-ting ha. Sineset up ko lang muna siya.
natin kung mayroon tayong makikitang short. Kung ano yung iinit. Wala tayong makita. So, taas natin konti. Memory chips. So, memory yung nainit, saka yung CPU. Meron pa rito sa side na to. Ano kaya ito? Memory chips. Okay, so wala. Umiinit yung memory chips niya. So, siguro gawin muna natin wala naman ako ibang nakita. Try muna natin mga kabutingting mag-ano tayo. Flash ng BIOS. Hopefully BIOS to. Try natin mag-flash ng BIOS kabutingting. Try natin mag-flash ng BIOS.
natin ang tatanggalin ko lang itong BIOS chips, mga kabuting-ting. Okay. So, program muna natin to mga kabuting-ting. Ito muna tayo dito sa ating laptop. So, identify natin muna tong ano. Identify muna natin yung chips kung mabasahin. Hindi binabasa yung chips natin. So, linisin muna natin siya. So guys, naghahanap muna tayo ng working na BIOS para sa kanya.
So, login tayo sa ano. So, habang hinahanap ko muna yung ano, tapat ko lang muna yung camera dyan. So, sa ngayon mga kabuting team, pinoprogram muna natin yung BIOS niya. Hoping na working yung BIOS para magamit natin. So, okay na. Ibabalik natin yung BIOS natin. Yung pinrogram natin. Sana working tong BIOS na to para kung BIOS issue lang siya, mabuhay na natin yung laptop niya. So, let's see. Check natin kung pasok ba sa banga yung ating BIOS. So, lagyan muna natin siya ng ano. Lagyan natin siya ng flux. Lagyan natin siya ng flux.
natin siya ng takip. Okay, so try natin siyang ibalik, mga kabuting-ting, and hoping for the best na gumana siya. Hoping for the best. So, lipat natin yung camera. Yung camera natin ay palipat-lipat, mga kabuting-ting. So, assembly natin. Dito kaya. So, try natin siya ikabit. Balik natin. So, hindi muna natin siya permanent. Gagawin natin ay ito. Kakabit muna natin tong fan. Fan. Hindi muna natin ito permanent. So, try ulit natin mag-reflash ng BIOS, mga kabuting-ting. Yung BIOS na ginamit natin nung unang reflash is hindi siya nag-work. Actually, naka-ilang reflash na ako. Parang pang-limang reflash na tayo ng BIOS. Ang dami ko nang na-download na BIOS bin file para dito sa laptop na to. Kasi ano siya yung BIOS niya, wala tayong voltaheng nakukuha sa BIOS niya. So, kaya magta-try tayo na na makakuha ng tamang bin file para sa kanya.
So medyo iba yung problema nito sa mga na-repair natin na Huawei D15. Yung problema nito is iba. Kasi meron siyang charging indicator nung nakuha natin. Not unlike nung isang na-repair natin na Huawei D15. As in no power yon, kahit charging indicator wala siya. So ito, meron siyang charging indicator, meron siyang charging light. So kaya medyo mahirap siyang i-search, ayusin. Isa pa yung nito, yung information nito, schematic and board view. Wala tayong makita. So yung ginagawa natin dito is kapa-kapa para tayong bulag dito kasi hindi natin alam kung ano yung mga detalye ng piyesa niya. So based on my experience, based tayo sa ating experience. So yan, magre-reflash ulit tayo ng BIOS. And hopefully makachamba tayo ng tamang BIOS para sa kanya. Pero aside from that, nung na-check ko to, meron akong mga nakikitang mga shorted na pyesa. Pero gusto ko lang munang i-test. Baka kailangan lang natin ng tamang BIOS para sa kanya. Kasi yung BIOS niya, BIOS chips niya, medyo mababa rin ang reading eh. Parang 315 something. Check natin siya sa yung BIOS. So check tayo ng BIOS. Diode mode. So ayan 0.3. Medyo mababa yung reading niya sa BIOS chips. Resistance mode tayo. Bali nakukuha natin na reading sa resistant mode is 317 ohms lang. So medyo parang ang baba niya. So kung titingnan natin malapit na siya sa short. 317 ohms. 317 ohms yung niya, yung reading niya sa BIOS chips. So try natin mga buting-ting, siguro na to. Last chance natin kumuha ng BIOS. So try natin. Tanggalin ulit natin yung BIOS chips para na ilagay yung So try and try lang naman. Minsan nakakachamba pero kung talagang wala, try tayo ulit mag-program.
Open. So try natin to mga butingting. Ito na yung last na BIOS. Yan na yung last na BIOS na nakuha ko. So wala na akong ibang nakuhang BIOS. Pag hindi pa rin gumana yan, wala na. Iba kasi yung problema ng ano na to, ng laptop na to. Saka di natin alam yung history kung ano yung nangyari dito bago siya nagka-problema. Basta ang alam ko lang, meron siyang charging indicator. Okay. So, tapos na yung ano natin. Na-program na natin. Let's see. So, yung camera, balik natin dito sa yan. Para nakikita niyo po yung ating ginagawa. So, ibabalik ko po yung BIOS chips niya. Ang voltage lang na nakukuha natin sa kanya is, ang present lang sa kanya 19 volts, 3 volts, and 5 volts. Other than that, wala na tayong nakikita. Wala tayong nakikita ng 1 volts, 1.2 or 0.8, something like that. Wala na tayong nakikita na ano. Okay. So, try natin siyang ikabit ulit. So, palamigin muna natin.
Ba yan? Ay pumasok. Ayaw pumasok. Okay. Naipasok na natin yung LCD niya. Ayan, PDS cable. So, try natin kabit din yung... So, kailangan ko lang naman is fan eh. Para makita natin kung mag-spin. So, fan lang muna kakabit natin. Tapos yung keyboard, hindi kinabit ko na rin. Itong itong sa LCD natin. Then, kabit na rin natin yung battery niya. Let's see. Okay. So, kabit natin yung charger niya. Tingnan natin kung may charging light. So, meron tayong charging indicator, may ilaw. Nag-blink siya. Let's see. Power on. Pinili ko na yung power button. So, hindi umiinit yung niya. Hindi umiinit yung CPU niya. Hindi umiinit ang CPU. Start tayo. 3.3 volts present, 5 volts present. Wala tayong 0.8. So wala. Negative yung mga voltage natin, mga kabuting-ting. So, ang present lang sa kanya, 3.3 volts, tsaka 5 volts. Yun lang ang ating nakikita. Check natin ang BIOS. Sa BIOS, wala rin tayong voltahe.
Wala rin tayong voltage sa BIOS. Ay, nako. Wala tayong voltage sa BIOS. Try tayong mag-open ng thermal camera. So dito malalaman natin kung nasaan ang ating problema. Set up ko muna yung So set up muna natin to. Yung thermal camera natin, tapat natin doon. Yung camera. Okay. Meron tayong nakikitang shorted dito na piyesa. So, yung shorted na piyesa ay nandito. Yung BIOS 113 lang. Mababa talaga yung reading sa BIOS chips niya, mga kabuting-ting. So nakakatakot to, baka mamaya may problema tayo sa CPU. Pag may CPU problem tayo, finish na tayo. So ito mga buting-ting, check nyo po yan. Check nyo yung yung thermal camera natin. Nay! So yan mga buting-ting, naka-ready na yung naka-ready na yung natin, yung thermal camera. So mag-inject tayo ng voltage para makita nyo kung ilang kung meron tayong makikitang shorted. So 1, 2, 3, go. Yun Naku po mga buting-ting, mukhang negative tayo. Kung mapapansin nyo, meron tayong umiinit. Yung umiinit na part na yan po yung CPU natin, kabuting-ting So ito siya So pagka yan, ang umiinit, CPU, wala na po. Ano na po tayo dyan mga kabuting-ting. So na tayo, hands off na. So yung nakikita nating shorted dito sa pyesa, yung capacitor niya. So ito, kung mapapansin niyo yung kamay ko, kung makikita niyo itong kamay ko, mayroon akong tinuturo. May capacitor dito na kapag nag-inject tayo ng voltage, ang umiinit is dito sa side na to. So yung side na yan, yung rectangular na yan, sa side na to, andito yung umiinit. So meaning, ang problema natin nandito sa CPU part. Tingin ko PCH to.
So kasi magkasama si PCH tsaka si CPU. So kapag ito problema natin mga kabuting-ting, wala na po tayong magagawa rito. Kaya pala yung ano natin, yung patayin ko na yung yung thermal camera. Kaya po pala yung ating BIOS chips is almost na siya shorted dahil po sa ating CPU. So merong umiinit sa CPU part natin na siyang connected sa ating BIOS chips. So yun mga kabuting-ting, siguro sa ngayon hindi tayo sinuswerte. So yung client natin, I'm sure malungkot siya dahil dito. So nagawa ko na lahat dito, nag-check na ako ng mga piyesa. Nag-reprogram na rin tayo ng BIOS. So inisa-isa ko na rin yung bawat piyesang nandyan. Ang nakikita kong may shorted sa kanya is ito yung sinasabi ko sa side na to. Yan, to. Yan, yung mga capacitor na yan is kapag tinester ko siya, shorted. So pag nag-inject ako ng voltage, ang umiinit sa kanya is itong side na to. Yan. So pag ito, wala na akong magagawa dyan. Tapos nandito yung 5 volts, ito yung 3 volts. Then sa side na to, wala akong nakukuha voltage dyan. May capacitor dito na shorted. Pag nag-inject ako ng voltage, ito rin po yung tinuturo niya. Yan. So shorted po tayo dito. Sa BIOS chips niya, recap lang po natin sa BIOS chips niya, wala po akong nakukuhang 3 volts dito. So mababa ang reading, parang nasa 100 to 300 plus yung reading natin dito pag naka-diode mode. So pag nag-inject ako ng voltage papunta dyan, ang tinuturo niya rin is itong CPU sa PCH natin, which is nasa loob siya ng CPU natin. So kapag ganyan mga kabuting-ting, wala na po tayong magagawa. Again, ang makakagawa lang niyan is papalitan ng CPU. Papalitan po ng CPU yan para lang magawa. Pero pag pinapalitan mo ng CPU yan, halos parang bumili ka na rin po ng isang computer, isang laptop. So ayun mga kabuting-ting, again maraming salamat thank you for watching po. And nakakalungkot man, wala po tayong magagawa rito sa laptop ng kliyente natin. So yun, sorry to say sa client po natin, hindi po natin magagawa to. Magkakaiba po kasi ang problema ng laptop, although parehas po sila ng model. Huawei D15, yung isang nagawa ko, Huawei D15, pero ito Huawei D15 din, parehong-pareho po siya, pero magkaiba po sila ng problema. So ang problema po natin dito is CPU. So wala na po tayong magagawa rito. So yun, salamat po. Again, kung meron po kayong mga gustong ipa-repair, mga kabuting-ting, welcome po kayo. Pwede po kayong mag-message sa ating YouTube channel. At meron dun po sa community tab natin, meron po tayo dong Facebook page and Facebook account ko, nandun din po. Pwede po kayong mag-message at mag-inquire, pwede po kayong mag-chat kung meron po kayong ipari-repair. So kung along Metro Manila lang po kayo, sagot niyo po yung shipping. And back and forth po. Kung malayo naman, pwede nyo ipadala via LBC or JNT. So yun, depende na po sa inyo yun kung anong courier ang gagamitin nyo, anong services. So yun lang mga kabuting-ting. Again, maraming salamat. And Friday po ngayon, happy weekend po. Ingat po tayo palagi and God bless.